So, good morning po sa ating lahat and at exactly 10:10. So, we have 2 minutes to prepare ourselves for our worship service. I request to everyone to have your phone in silent po and pwede na po kayong mag-restroom and yung mga nasa likod po, pwede na po tayong pumunta sa harapan. So, you can sit down na po.
So it's exactly 10:10 in the morning na po. So I request to have everyone to come in front na po. And please, I request also everyone to stand up and open our Bibles in the book of Leviticus. We'll be reading the whole chapter, first chapter, responsively. So, babasahin ko po siya sa una and sasagot po kayo doon sa sunod and alternate and all together po tayo sa panghuli. So, sa the book of Leviticus chapter 1. Let me read the first verse and sasagot po kayo and then salitan po tayo. So, and the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, if his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. And he shall kill the bullock before the Lord, and the priests, Aaron's sons, shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation. And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar and lay the wood in order upon the fire. But his inwards and his legs shall wash in water, and the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And he shall kill it on the side of the altar northward before the Lord. And the priests, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar. And he shall cut his pieces, his head and his fat, and the priest shall lay it in order on the wood that is on the fire, which is upon the altar. But he shall wash the inwards and the legs with water, and the priest shall bring it all and burn it upon the altar. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And he will burn a sacrifice for his offering to the Lord the of fowls, and then he shall bring his offering of 30 loaves of young pigeons. And the priest shall bring it unto the altar, and bring off his head, and burn it on the altar. And the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar. And he shall cut away his cloth with his feathers, and cast it beside the altar at the east part, by the place of the ashes. Altogether po. And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder. And the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. Salamat po sa kanya pong salita. And as we continue, there are 3 questions that, again, ito na yung panata natin. And the first question is, bakit ako naririto? Sabay-sabay po tayo upang sambahin ang buhay na Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, tinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Itaas po natin ating mga Biblia sa ating kanang kamay.
Sabay-sabay po tayo. Ito ang aking Biblia. Salita ito ng Diyos. Binabasa ko ito. Sinusunod ko ito. Babaguhin ako nito. Kaya namahal ko ito. Kasihan nawa ako ng Diyos. So to God be the glory. And let's pray. Our God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat po, Lord, that the people that who were sick are again here with us, Lord, so we can sing worship and praise you, O God. And as we come to you, Lord, first of all, we are asking for forgiveness for the sins that we have committed, Lord. I know, Lord, ayaw niyo po ng kasalanan ito, kaya po ginagawa ninyo ay binibigyan niyo po kami ng mga aral, binibigyan niyo po kami ng mga sakit so that we can cleanse ourselves, Lord, and we understand that you're the holy God and do not want sin. And I pray, O God, sa aming pong pag-aawitan sa inyo, Panginoon, sa aming pong mga activities, that we can give glory and praise into your name. And lahat po na ito na aming activities, Lord, ay sa inyo po namin pinagkakatiwala at pinapaubaya sa tanging pangalan ng Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat. Thank God it's Sunday. Tayo po'y makatayo munang lahat. As we sing worship to the Lord. Parang malungkot kayo Hindi maganda yan. Smile, smile din. Let's sing good old gospel singing. Kung alam niyo yung parts nito, kantahin nyo. Maganda tong kanta na to. Lakasan mong konti. Gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so high. Come on and join the right chorus, really sweet the chorus, let the happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. Wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. Stop po muna tayo lahat. Yung unang unang chorus niya, paulit-ulit lang yan. Then the remaining is all the hymnal song. And I know everybody alam nyo tong kanta na to. Yung una po is lang yun. Parang introduction niya. Then, as go on, puro hymnal song yan. Pakiulit po from the very start. So, lahat po tayong mawit. Let's sing with joy. Okay? I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let the happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. The wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all
Jesus will sing and shout a victory. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join in rightful chorus, really swell the chorus, let the happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sing along. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let the happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sing along. Wonderful grace in my life has been brought since Jesus came into my heart. I have light in my soul, for which song I have sought, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, everybody sing it, make it until the whole world sings along. Medyo naguluhan kayo, no? Ako din eh. Pero masaya sa awitin, di ba? Practicein lang natin to ng practicein. Mamaya uling afternoon service, kantahin uli natin yan, okay? As we sing on the next song, para ma-practice natin. Kasi bago to, di ba? Ngayon yun lang to narinig, no? Ako din eh. Yung asawa ko nakakita niyan eh. Let's sing the next song. Let's sing, Great is Thy Faithfulness. Naging mabuti ba ang Panginoon sa inyo? Sing it with passion. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning within. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I
Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Maraming salamat po. Tayo po'y makaupo ng lahat. Once again, it's a wonderful morning and batiin po natin ating mga katabi. Nagising ba kayo doon sa unang kanta? Bilis, ano? Maganda yung medyo ginugulat-gulat tayo para magising-gising tayo. No? So, again, wala po yung ating head pastor and actually may sakit din siya and at the same time, nagmumuni-muni din yun para talagang ma-focus daw niya yun. Kaya sabi ni Lord, oy, bibigyan kita ng sakit para talagang diyan ka lang, magmuni-muni ka. Pero gina-joke ko lang yan. Joke ko lang si Pastor. Sabi kulang lang ng yakapsul saka kispirin yan. Kaso wala pa daw. Hindi pa daw kayang i-ano sa kanya. Hindi pa kaya kang tawag ito, i-reseta sa kanya. So, going to our announcement, let's welcome muna ang ating mga bisita. So, I see, meron ba tayong mga bisita? Pero meron tayong mga kabataan na second comer. So, you are very much welcome. Si Art. Si Art. So, welcome again, Art. So, second time ni Art po. So, you are very much welcome dito sa church ng Shiloh Baptist Church. And also welcome for our Zoom attendees, kila Tia Nati and Tio Lando Arangues from United States of A. Ganun din kay Ate Babes, Magdalena Atanasio, and Job. Thank you din. Kahit papano, nakakating ka ng Zoom, you are very much welcome. And moving forward sa ating announcement, and I was tapped earlier, there will be Sunday worship by 2 p.m. later on. And then after ng worship, meron po tayong meeting. That's members only, ha? Take note, members meeting yon. So, hindi po kasama mga bata. So, mga bata, behave kayo, ha, pag may meeting. Now, we have our activities sa ating mga ministry. Balik na tayo ng Wednesday ng prayer meeting, no?
Yeah, okay, so prayer meeting back again sa Wednesday. It starts at 7 p.m. Meron din tayong mga Sunday school kanina, 9 a.m. to 10 p.m. Meron tayong sa bata and meron tayong pang adults. Actually, dapat meron tayong, wala pa mag-handle ng young people, kasi inaantay natin ang ating pastor. So, antay lang tayo mga young people. Choir practice every Saturday at 5 p.m. po. So, for those who are interested na umawit ng para sa Panginoon, choir, of course, you have to be first, baptized muna po tayo para bago tayo umawit sa Panginoon. So, yun po yung qualification para tayo makasali sa choir. And moving forward, salamat din pala sa ating nagbigay ng bulaklak sa ating harapan. It's purple. Ay, violet. Purple ba? Violet. Balulit. Okay. So, salamat po sa inyong beautiful heart. Pagpalain nawa ka ng Panginoon. All right, so moving on sa ating program. So we'll be having our tithes and offering, and we have our box. Ayun po yung kulay itim for our tithes. And this is again a reminder, this is for the members, yung tithes and offering. But if you're a visitor, if you want to give to the Lord, you are very much welcome. Meron po ba tayong any besides sa mga nag-exam ng urgent prayer request that you want to be prayed? Ayan. O yung pastor natin, given yan. And then yung coming pastor din natin, who will it be? Given din yan. Alright, so kung wala, let's pray. And after the prayer, we'll be singing our doxology. Let's pray. Our God and Heavenly Father, once again, we come to you by this prayer, O God. And we thank you, Lord, for the blessings na binigay niyo sa aming Panginoon. And here we are giving you the part of it so that you can use it for your ministry. Also, Lord, I pray for those students that who are taking exams today, Lord, for their enrollment, upcoming college, Lord, for stepping up. Pray, oh God, that you will give them the knowledge and wisdom that they will be needing. And may your will be done according to your will, Lord, sa kanilang mga batang ito. Kaya hindi po, Lord, sa mga kapatiran naming may karamdaman, especially sa aming pastor, Lord, Pastor Aris. I pray, oh God, that you will give him the healing, Lord, sa kanya pong karamdaman. And also, Lord, also give him the understanding and na maintindihan niyo po ang inyong pong kalooban kung siya po ang para rito sa Shiloh Baptist Church, Lord, or who will it be? May your will be done, Lord. Ganyan po, Lord, sa aming pong mga kapatiran na naririto na hindi po meron silang prayer request but they cannot say it, Lord, because they are shy. I pray, oh God, for them na inyo pong hawakan sila at i-heal niyo po sa kanila ang mga karamdaman po nila, Panginoon. Sa aming mga kaibigan sa paligid, Lord, nawa po, Lord, maintindihan din po nila ang salita na ito, Panginoon. I know, Lord, they sometimes or most of the time, Lord, sila po shy na makarinig na inyong na lumapit po rito. But ako, sa pamamagitan po ng aming pong mga audio, I pray, oh God, in spite, Lord, na marinig po nila itong mga mensahe ito. Ganyan po, Lord, sa aming pong speaker for this day, Lord, I pray, oh God, na kayo siya magbigay ng knowledge and wisdom na kanya pong kakailanganin na upang maihayag ang inyong salita. Nawa po ang inyong kaningningan, ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong mercy and grace, Lord, ang makita sa kanya pong, kanya pong buhay, Panginoon, sa kanya pong pagtayo rito, Panginoon. And lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo, Panginoon, ng may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures
here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. So darako na po tayo sa ating Lord's Supper. And before anything else, I request everyone to please stand and let's open. Samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating Biblia. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang verse 32. So I'll be reading it in New English Standard Version. Pakisunod na lang po ito ng inyong mga mata. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang verse 32. Verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. You do this in remembrance of me." In the same way, also he took cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat the bread and drink of the cup." Verse 29, "For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world." Maaari na po tayong makupo. And just a reminder po, ang Lord's Supper, hindi po ito nakapagliligtas. Okay? This is a commandment to commemorate natin yung ginawa ng Panginoon nung napako siya sa krus. Now, we are we are doing it in remembrance of Him, and we are celebrating because God Himself died on the cross, rose again on the third day. Okay? So, ang kaligtasan is nung maunawaan natin, siya ay namatay sa krus para sa atin. And itong Lord's Supper, it is part of the ordinance ng church natin bilang isang miyembro ng isang church, so we can partake it. So, ang ating pong mga kabataan, wala pa naman mo nakikitang adult na bisita, so sa ating mga kabataan, that you have not yet baptized, even though na tinanggap natin ang ating Panginoon na tagapagligtas, I apologize, but I discourage you not to take it yet. Okay? You can observe first, but not to take it yet. Okay? So, I request po yung si Brother Marlon at si Brother Arnel. Wala na akong makitang iba. Maraming wala sa atin ngayon, ano? Na salamat po at i-assist, and you can request muna to pray for the bread, Brother Arnel. Tayo po manalangin. Lord, ang maraming Diyos na dakila sa lahat, kami po, Panginoon, ay naririto upang sariwain ang inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Lord. Lord, salamat po sa inyong pagpapagal, sakripisyo, sa kaligtasan ibinigay po sa amin sa bawat isa. Lord, kami po sa mga oras po ngayon ay humihingi po ng kapatawaran sa inyong sa amin pong mga nagawang kasalanan.
Lord, linisin niyo po ang aming puso at isipan na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, na mag-partake ng Lord's Supper po nito. Lord, lahat po ng bagay nito ay aming dinadalangin sa inyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pakibigay na po. Taas po natin ang ating bread sa kanang kamay po natin. Basahin ko pong verse 24 ng 1 Corinthians 11. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. You do this in remembrance of me." Take po natin. Taas po natin ang ating mga cup. Verse 25, in the same way, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Take po natin. Now again, mga kapatid, this is a reminder that when we do this in remembrance of the death of our Lord Jesus Christ, this is remembrance, okay? Hindi po siya nakapagliligtas. At ito po ay ating ordinansa sa ating church. Now, when we take the membership after we are baptized, we are taking in remembrance in the form of Lord's Supper. Now, I request Brother Marlon to close us. Let's pray. Aming Diyos na dakila, salamat po muli sa oras na ito na muli ay inalala namin ang iyong kadakilaan na ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Tunay nga, Panginoon, na wala ang aming pananampalataya. Wala kami dito sa lugar na ito kung hindi ka po namatay at muling nabuhay para bayaran ang aming makasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na ipinadama sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong dakilang habag sa bawat isa sa amin na dapat kami ay mapunta sa tiyak na kapahamakan. Ngunit ikaw ay namatay, binayubay doon sa krus ng Kalbaryo at dumanak ang iyong dugo upang bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa aming gawain. Nawa patuloy mong pagpalain at pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much, mga kapatid. Now, sa ating pong pagpapatuloy, meron po tayong mapapakinggan na special number which is going to be brought to us by the SBC Ensemble.
Very good. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yung mga nasa likod, pakipasok po rito. Wala po tayong tao dyan sa likod. Lahat po tayo rin sa loob ng chapel. Salamat po sa Sunday School. Ayun, umaga. Isang ano lang po, isang trivia lang, isang biro lang. Na may nalala lang po ako patungkol po sa soul winning. 'Di ba? Paano tayo mag-win ng soul? So, mayroon pong mga tao, mayroong pinakamagaling mag-soul win.
Ito, sino po yung taong magaling mag-soul win? Anong dialect? Ha? Anong lingwahe ang magaling mag-soul win? No, Ilocano. Sorry kay Sister Mabisa. Kasi ito lang, ano lang, pampagising. Dahil malamig eh. Ang mga sugarol kasi, mga sabungero, pag sinabi mong, lakay, panalo, wen. Lakay, talo, wen. Kaya, kaya tayo, mga mananampalataya, ang magaling magsulwin ay ang mga Ilocano. Pag sinabi mong, lakay, nagsulwin ka Mm. ba? Wen. Pag sinabing, nag, hindi ka ba nag-solwin? Wen. O kaya laging wen sila. Joke lang po. Po tayo po tumayong lahat at ating pong buksan ang ating pong mga banal na aklat sa aklat po ng pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, Kapitulo 8 hanggang 1 hanggang 5 lang po. Pangalawang Korinto, Kapitulo 8, 1 hanggang 5. At ito po ang sinasabi, buksan po ninyo at basahin natin at pakisunduan lang po ng inyong mga mata. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat o Diyos sa presensya ng bawat isang naririto. Salamat Panginoon sa pagkakataon na muli ay amin pong alalahanin o sariwain Panginoon ang mga bagay na dapat po namin gawin, lalong-lalo na Panginoon sa pagbibigay. Lord, sa umagang ito, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip sa mga katotohanan na amin pong matanggap mula po Panginoon sa inyo pong banal na salita. At nawa Panginoon ay manariwa ito sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming pong pagbibigay. Lord, pagpalain niyo po ito sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay buksan niyo po ang aming mga puso upang gisingin niyo po muli ang aming pong mga kaisipan, lalo na Panginoon sa pagbibigay. Lord, maraming salamat din po mga nasa home. Panginoon niyo po silang ingatan at pagpalain sa kanilang mga buhay. Ang lahat ng papuri ay amin pong ibinabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung maupo na pong lahat. Wala na bang tao sa likod? Okay. Parang nawala ata si Aida. Nandyan. Marami na po tayo mga messages na naririnig patungkol po sa pagbibigay. Kaya minsan, sa ating mananampalataya, sabi nga ang kawikaan ng mga matatanda, ang gamot daw sa nakalimot ay paalala. So ngayong umaga ay muli tayong palalahanan ng Panginoon patungkol po sa pagbibigay po natin.
na which is isang bagay ito na malaga para po ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, no, sa iba't ibang mga finances o tawag nito, mga gastusin na pangailangan ng gawain ay matugunan sa pagbibigay. Pinamagatan ko po ang ating pong pag-usapan sa umagang ito ng paano tayo magbigay o kaya mabiyayang pagbibigay. Po. May tatlong bagay po akong nais ibahagi sa umagang ito kung paano po tayo magbigay. No. Unang punto, ang benepisyo ng pagbibigay. Minsan, siguro mula nung kayo'y mananampalataya o mula lalo na sa akin, ay napakarami na pong mensahe na narinig patungkol po sa pagbibigay. Hindi po ba? Marami na po tayong narinig. Kasi ito ay paalala sa atin. Paalala sa atin na tayo po ay magbigay. Kasi isa po itong bagay na ginagawa ng mga mananampalataya para po paano tayo magbigay sa Panginoon. Hindi lang po yung tayo ay laging hamig, di ba? Hindi lang po yung tayo laging hamig. Dapat din, kung ano po ang mayroon po sa atin, ay atin pong ibigay sa Panginoon. Amen po ba? Parang isa lang Ang benepisyo ng pagbibigay. Letter A, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Tingnan nyo sa verse 2. Ano mo nga yung verse 2? Kasi medyo malabo na yung aking mata. Tingnan po natin ang biyaya ng benepisyo sa pagbibigay. Ayan sabi po dyan sa verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Pero tingnan nyo po, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. No, di ba? Ang ganda po ng benepisyo ng kanilang pagbibigay. Pero kung atin pong i-elaborate, ating imagine mabuti, kasi sabi niyo, sa kabila ng mahigpit na pagsubok sa kanila, pag mahigpit, hindi birong pagsubok yan. Di ba? Talagang makikita po natin dyan sa story na talagang mahirap sila. Hindi biro yung sabihin na mahigpit na pagsubok sa kanila yung kanilang pera. Di ba? Pero sa kabila ng kanilang paghihikahos, ito po yung pinakamaganda. Masayang masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Ba, napakaganda pong paalala sa atin yan, na bukas ang palad sa pagbibigay. At ano kaya sa atin? Kung atin pong ilagay ang atin pong mga sarili sa kanilang sitwasyon, makakaya pa kaya natin magbigay? Sa biyaya po naman ng Panginoon sa atin ngayon dito, walang naghihikaw sa atin. Di ba? Walang naghihikaw sa atin. Tanggapin man natin na sa hindi yan, wala. Pero sila, kaya may mga mananampalataya sa Korinto, sa kabila ng kanilang paghihikahos, ay matindi pa rin yung kanilang pagbibigay. Bukas palad pa. Kung sa atin kaya mangyari yun, bukas pa rin payak ang ating palad sa pagbibigay. Siguro maaaring hindi, Pero sila nakakatuwa. Talagang bukas, palad. At ang itong pinamaganda, masayang masaya pa sila. Naalala niyo po yung kwento na sa Bible na tinitingnan ng Panginoon yung mga nagbibigay, yung mga mayaman, di ba? Grabe kung magbigay, talagang todo. Pero
pumasok po isang, ano ba yun, biyuda, pumasok. At ultimong kanyang ikinabubuhay, ay binigay niya. Diba? So, nakita ng Panginoon, meron siyang, sa palagay niyo, sino ang nagbigay ng buong buo sa kanyang buhay? Yung biyuda. Ay, yung mga mayaman talagang, talagang kumabigay todo. Pero wala sa puso nila. Kasi nga mayaman eh. Pero yung ang pinakamaganda rito, yung isang kusing na binigay ng biyuda, yun po ang nakita ng Panginoon. At doon nasiyahan ang Panginoon sa pagbibigay. Eh tayo kaya, ating baliktarin ang sitwasyon. Kaya po ba natin ibigay ultimong ikabubuhay natin? Mahirap po yun. Mahirap pong gawin yun. Ultimo na lang, halimbawa, sa ngayon, dito tayo. Kakain tayo mamaya tanghali. At ang perang nasa bulsa mo ay pananghalian na lamang. Sabi natin, 100 peso. At yun na lang talaga tanging natirang pera mo para ibigay sa Panginoon. At yun ay pananghalian mo. Kaya po ba natin ibigay yun? Yan po ang tanong sa atin. Kaya pa ba natin ibigay? Pero ang nakakatuwa po to sa mga Corinthians believer, no? Kung atin pong tingnan ang sikulo, pero sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila. Para bang sa tingin ko dito sa kwentong ito, wala na silang iniisip pambukas. Dahil ang kanilang pananampalataya ay buo. Kasi alam ng Panginoon Alam ng Panginoon na kung ibigay nila ang kanilang makakaya, pagpapalain sila ng Diyos. Pagpapalain sila ng Diyos. Kaya lang kasi minsan ang tao, talagang nandun yung pag-aalinlangan Hindi mawala sa puso yan. Hindi mawala sa atin. Pero ang nakakatuwang halimbawa, itong ipinakita ng mga taga-Corinthian believers na kung paano sila magbigay ng benepisyo sa Panginoon. Hindi birong pagsubok yan. No? Pangalawa, letter B, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa kanila para itulak sila sa pagbibigay sa kabila ng kahirapan. No? Diyan sa verse 2 pa rin. Nagtulak, no? Yung pagbibigay ay nagtulak sa kanilang puso para magbigay sa kabila ng mga kahirapan na kanilang naranasan. Buksan po natin sa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Sabi po rito, 9 to 10. Chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, 9 to 10. Mahirap tong Bible ko Dapat ito mayroon ng Yan, sabi po rito ng 2 Corinthians chapter 12, 9 to 10. Ayan. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay para sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako naging malakas. So nakita po natin ang benepisyo ng pagbibigay sa mga Christian believers. Napakaganda nung kanilang mga sa puso.
Siguro po ang lahat ng mananampalataya kung gano'n, ano, na hindi sila, hindi na inaalintana yung hirap, yung kawalan. Siguro ang saya, ang sarap siguro sa isang mga Christians o mga mayroong mga katulad church na gato, na yung karakter nila ay ganyan. No, yung pag may mga pangailangan, wala na po yung maraming tanong-tanong, maraming mga question, kundi ang puso ay handang magbigay. Agree agad, di ba? So ang ganda ng kanilang ano, ang ganda ng kanilang ah, pag-uugali bilang isang mananampalataya na nandun ang kasiyahan sa kanilang pagbibigay. Number 2, ang paraan ng pagbibigay nila, ang paraan ng pagbibigay nila ay mayroong 4 na paraan sa kanilang pagbibigay. 4 na paraan ng pagbigay nila sa Panginoon, sa pagbibigay sa Panginoon. Una, sila ay nagbibigay ng tama. Verse 3, ano nga daw ang verse 3? Chapter 8, 5 to ano sa 8, 3. Ayan. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat, sabi niya, alam niya, sabi niya, nakaka-bless po itong klaseng mga mananampalataya na ito. Sila'y kusang loob. Hindi lang siguro ang ugali ang ugaling kusang loob ay hindi napipilitan. Di ba? Hindi ka napipilitan. Kasi bilang isang tao, kasi tao tayo, di ba? Talagang nandun yung nature na makatao. Meron talaga mga taong hindi ka napipilitan. Kusang loob talaga nagbigay na ito'y para sa iyo, Panginoon, para sa iyo to, hihigitan ko pa. Di ba? Tapos ano lang hindi lamang abot sa kanilang kaya, kundi higit pa. Nagawa na ba? Itong tanong po mga kapatid, nagawa na ba natin to sa sarili natin? Na yung higit pa. Sa kasi minsan, sa tithes po natin, ano lang talagang 10% na, mandatory yun . Pero yung sa salita ng Panginoon dyan, yung higit pa, na kaya natin gawin yun. Alam niyo po yung yung may-ari ng Colgate? Alam niyo po yung history niyan? Siguro alam niyo po yan, no? Nagsimula sa 10%, pinagpala, naging 80%. Ang hindi ko lang po alam ngayon, alam ko yata 80%, tapos 20 na lang sa kanya. Biro mo? Yan ang tinatawag na kundi higit pa. Diyan po makikita natin ang example. Napakagandang halimbawa. Nahigit pa. Biro mo, nagsimula sa 10, 20, 30, 40, hanggang sa 80. Pero ang Colgate ba na nalugi? Diba? Lalo na mayagpag pa nga . Namayagpag pa. Hindi pinagkulang ng Panginoon. Anong klaseng pagbibigay natin makita po rito? Talagang grabe ang ginawa nila sa pagbibigay sa Panginoon. Ano kayang mayroon dito ang mananampalatayaan to? Bakit anong mayroon dito? Ang nakita ko lang po rito, mahal nila ang Panginoon. Mahal nila ang Panginoon. Kasi kung mahal mo ang isang bagay o ang isang tao, kahit ultimong kinakain mo, ibibigay mo pa.
Di ba? Naranasan ba natin yan? Lalo na nung naniligaw pa tayo, mga kalalakihan. Di ba? Hanggat maaari nga, ultimong tawag nito, kinakain mo, ibigay mo pa para sa mahal mo. Napagandang exercise tong gatong klaseng mananampalataya na ibigay ang para sa Panginoon. Sa letter B, sila ay magbibigay ng may sakripisyo. Grabe yung kanilang sacrifice yan eh. Sila ay kusang loob na nagbigay sa abot ng kanilang mga kaya at higit pa. Sacrifice yan. Nagbibigay sila na mayroong pagsasakripisyo. Kung ating nga pong tingnan ang ginawa ng Panginoon, ano bang sakripisyo ng Panginoon na binigay niya para sa atin? Buhay niya eh. Buhay niya, sinacrifice niya para sa atin. Ay sa atin, bulsa lang i-sacrifice natin eh. Diba? Buksan sa Mark 12. Pakibuksan sa Mark 12, 41-42. Mark 12, 41-42. Naupo si Jesus sa tapat. Ano ba yan? Tama. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga ito yung sinasabi ko kanina. Sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Yan. Napansin niyang maraming mayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Verse 42, lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Tapos sabi niya, 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog ng nilang lahat. Wow. Diba? Nakita po natin ang senaryo. Ano nakita ng Panginoon? Yung biyuda nagbigay ng tig 50 sentimo. Magkano kaya sa atin ngayon dito yun? 25 piso. Ano yun? Tig 2.50 piso. Pero ayon sa mga di ba, ang piso nung araw talagang mahalaga. Naranasan ko yan nung piso baon ko eh. Aba, piso. Pero ang tinapay, gaplato o lalaki, 3 piraso. Sa piso, busog ka na. Ganun po, naabutan ko yan eh. Nung grade 1 ako, babaonan ako ni mama ng piso. Talagang pananghalian mo na yung piso. Ang laki, gaplato yung yung 3 tinapay, piso lang yun. Pero tingnan po natin ang history, no? Tig 50 sentimo. So ibig sabihin yan, piso lang ng byuda binigay doon sa inulog ng Panginoon. Ay inulog sa hulugan. Pero yung mga mayayaman, grabe yung hulog eh. Nang sabi niya, malalaking halaga eh. Hindi maliit eh. Malaking halaga. Pero ang nakita ng Panginoon yung inulog ng byuda. Kasi nakita ng Panginoon ang puso niya. Nakita ng Panginoon na ultimong pagkain na lang niya lamang maaari iyon, ibinigay niya sa Panginoon. Di ba? Nakita natin yung ang kanilang sakripisyo sa pagbibigay. Tayo kaya nagsakripisyo na ba tayo, mga kapatid? Tangunin natin mga sarili. Kaya ba natin magsakripisyo? Letter C.
Sila ay nagbibigay ng kusang loob. Verse 3. Pakibalik nga dun sa Romans, 2 Corinthians dang. Yan. Sabi pala ito, kasi sabi sa kusang loob. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang abot sa kanilang kaya, kundi higit pa. At ating bigyan ng konting tong kusang loob. So makikita po natin, pag sinabing kusang loob, hindi napipilitan. Yung bang bukal at bukal at bukal sa iyong kalooban ang magbigay. Hindi ka lang nadidiktahan ng sinuman, kundi mula sa iyong kaibuturan ng puso mo. Yun po ang sinasabi ng pagbibigay ng kusang loob. Ay, pagkusang loob talagang, pagkusang loob kasi parang hindi ka na hindi ka na nag-expect na, uy sayang, di ba? Yun na yun eh. Binigay mo na. Yun ay kusang loob. Parang yan eh, parang mag-boyfriend lang kayo eh. Ibinigay mo yung uong mo at kusang loob na ibinigay mo. Di ba? Ganun po ang ibig sabihin ng kusang loob. Letter D. Sila ay nagbibigay ng taimtim. Verse 4. Nga ng verse 4 lang. Yan. Mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Anong meron po dyan? Taimtim po yung kanilang pagbibigay. Kasi humingi sila ng sila pa yung nakiusap eh. Di ba? Nakikiusap sila na bigyan sila ng pagkataon na makatulong sa kapatiran sa mga taga Jerusalem. So ibig sabihin, talagang taimtim sa puso nila ang magbigay. Kasi pag taimtim, parang malalim na word yun, taimtim, malalim. Talagang kung atin pong titinan yung taimtim, mula sa kaibuturan ng iyong puso. Yun po ang ibig sabihin ng taimtim. Malalim na word na Tagalog yan, pero yun po ang ibig sabihin niyan, taimtim, na nanggagaling talaga sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi sa kaibuturan ng iyong nguso. Panguso lang, magbigay tayo mamaya, ganun-ganun lang eh, di ba? Pero pag sa puso, iba ang tibok ng puso. Di ba? Talagang talaga yan. Walang pag-agam-agam, no? Meron pong silang meron pong may dalawang kahulugan yung sila ay nagbibigay ng taimtim. Sabi nila kasi na pagtanto nila na ang pagbibigay ay isang pribilehiyo para sa kanila. Isang privilege sa kanila ang magbigay. Hindi lang po privilege na pagtanto nila na ang pagbibigay isang ministeryo at paglilingkod sa Diyos. Yan o. Paglilingkod sa Diyos yan. Yung kanilang pagbibigay sa Panginoon. Nagagawa po kaya natin yan mga kapatid? Number 3. Ang layunin sa kanilang pagbibigay ay mayroon pong dalawang dahilan. Mayroon po silang layunin sa kanilang pagbibigay. May dalawang bagay po. Una, sapagkat ang kanilang mga sarili ay nilalagak nila sa Panginoon. Yun po ang pinaka-the best. Kaya sila nagbibigay ng ganyan kasi mismo ang kanilang mga sarili ay ibinigay nila sa Panginoon. Nilagak nila. Tingnan po natin sa verse 5. Pakiano nga ang verse 5 daw? Yan. Sabi niya yan,
At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Yan inilaan nila ang kanilang sarili. Una, sa Panginoon. At pagkatapos sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos. See? Grabe yung kanilang, grabe yung dedication nila sa paglilingkod sa Panginoon. Inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon siyempre. Ang pangalawa, yung kanilang pagtulong. Dahil sa kalooban ng Panginoon. Grabe, siguro, kaya-kayang gawin natin ito, no? Napakaganda nung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Talagang, kumbaga sa hindi pirated. Legit talaga ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kasi pagkatapos sa Panginoon, humiling pa sila ng kataon na matulungan din yung iba sa ibang mga kapatiran. Kung pa sila, naghangad pa rin sila na makatulong sa taga Jerusalem sa kabila ng kanilang paghihikahos. Di ba? Ito po yung sinasabi ng Romans 12:1-2. So, hindi natin kailangan buksan pa dyan. Di ba? Alam natin yan. Yung Romans 12:1-2. Yun po ang pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. Italaga natin. Kasi ganyan ang ginawa nila eh. In-apply nila sa kanila yung Romans 12:1-2. Una sa lahat, inilagak nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ang pangalawa ay, sapagkat ito'y pangangalaga ng Diyos para sa kanila. Well, yun po ang layunin ng kanilang pagbibigay. Alam nila sa kanilang puso at isip na ito'y pangangalaga ng Panginoon para sa kanila. Sa ating pong conclusion, sa kasalukuyan, paano maging mabuting katiwala ang mga manampalataya sa kanilang pagbibigay? Ang lahat ng ito ay magagawa natin kung tayo ay may tunay na pag-ibig sa ating Diyos. Magagawa po natin yan kung mayroon tayong tunay at pagtatalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Let's pray. Aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa paalala ngayong umaga. Salamat o Diyos sa iyong pong mga salita. Na minsan, Panginoon, ay nakakalimot po kami sa mga bagay na nais niyo pong ipagawa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po ang inyong pong mga anak. Kami ng inyong mga anak. Na magawa po namin ito. Ayon po, Panginoon, sa iyong pong banal na kalooban. Kung nakakalimot kami, Panginoon, salamat sa inyong pong mga salita na nagpapahiwatig, nagpapalala kung paano po namin ialay ang aming mga sarili sa iyo. At salamat, Panginoon, sa mga Corinthians believer kung paano nila ipinakita, o Diyos, ang pagmamahal nila sa iyo. At kung paano nila itinalaga ang kanilang mga buhay para sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa aming mga buhay din, ay magawa din po namin iyan sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Ang lahat ng papuri ay aming pong binabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa lahat.
Salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Brother Peter para po sa pagre-remind, pagpapaalala po sa atin about giving. It's truly hard to give, no, mga kapatid, lalo na kung yung puso mo ay hindi handa magbigay. And it's very buhay na paalala po sa atin sa bawat isa na let's give, because alam niyo po, hindi po lalago yung ating gawain kung hindi tayo marunong magbigay. Mamamatay yung ating gawain. Because, saan po natin ba kinukuha yung pambayad ng kuryente? Saan po ba natin kinukuha yung minimerienda natin? Saan po ba natin kinukuha yung, tawag dito, yung pambayad ng mga bills natin? Dito. Di ba? Dito, sa pagbibigay po natin. So, let's give faithfully. Even kahit yung 10% lang. Di ba? Kahit even yung 10% lang, because nagbibigay po tayo para po sa ating Panginoon. And then, it's para po sa ikakalago ng ating ministry. Kaya ako, even though sa mga anak ko, I teach them at their very young age na how to give. You should give. Because even me, I realize it na kung hindi ka marunong magbigay, mahirap yung pagpapalo. Because I experienced that. So, maganda yung magbigay ka na lang kaysa mapalo ka. Maganda yung magbigay ka na lang kaysa mapalo ka. And then, mas matindi pa yung even yung mga, kasi maraming types of giving. There's sacrificial, there is love. Mahirap nga dyan yung sacrificial eh. I remember way back in UAE, sabi ni Kuya Louie, mahirap yung sacrificial, Brad. Kasi yung pambili ko na lang ng sapatos, ko na sacrificial giving. So, salamat po sa paalala na yan. Salamat po sa Panginoon sa pagre-remind sa atin sa bawat isa about giving. So, let's all rise and sing our last song, our closing song. Let's sing Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Let's close in a prayer. Our God and Heavenly Father, once again, Lord, from the beginning until the end, we give thanks to you, O God. Kayo po ang Alpha at Omega. Kayo po siyang nagkakaloob ng mga pangangailangan namin, Panginoon, sa buhay namin. And kayo rin po ang nagtuturo sa amin ng mga aral nito so that your ministry will go on, Lord. We have to give. And help us, Lord, to have a giving heart. A passionate heart, Lord, sa inyong ministry. There will be times, Lord, na kami po'y nagkukulang. There will be times, Lord, na kami po'y financially at lost. But I know, Lord, this is according to your will, so that we could understand ano ba ang kabuluhan, Panginoon, ng mga material na ito kung wala po kayo, Panginoon. Wala pong mangyayari sa mga plano namin sa buhay, sa aming pong mga plano sa church, sa aming mga plano sa aming mga pamilya, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong salita. Salamat po, Lord, sa taong ginamit ninyo to emphasize, Lord, the importance of giving. And I know, Lord, na kapag kami nagtiwala sa inyo, Panginoon, bubuksan ninyo po, Panginoon, ng pintuan ng blessings from heaven, O God. And we hold on to this promise, O God. And as we depart this place, we ask for your guidance and safety guidance, ang safety ng bawat sa Panginoon. Sa aming pong mga anak, sa aming pong mga kapatiran, sa mga kabataan po, Lord, na nag-take ng test. We already giving thanks, O God, that you give them this opportunity to take the exam. Whatever the result may be, this is according to your will. And as we go through, Lord, to this day, for all activities that we'll be doing, Lord, we commit it all to you. We raise your name up. We praise your name, O God, because you are the only one, God Almighty, from the beginning then. At wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo. Ang lahat ng ito ay para sa inyo, sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Ang lahat po tayo magsabi ng Amen. Lakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat po, mga Zoom attendee. And once again, salamat po sa ating mga bisita. Art, salamat sa pag-attend mo. And tayo po magkamayan lahat. So, O mahal kita sa Panginoon, O mahal kita sa Panginoon, nakikita ko sa iyong mga mata, O mahal kita sa Panginoon. Once again, salamat po, Tia Nati, Tio Lando, Ate Babes, and Job. Maraming salamat po sa inyong